Ako pang hayop ngayon? Parang hindi naman, kasi sa ating dalawa, ikaw ang hayop. Mas hayop ka pa sa hayop. Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Pakawalan mo ako dito. Tingnan mo ako na maayos. Tingnan mo ang bunga ng kademonyohan mo. Ngayon mo sabihin na wala kang kinalaman sa lahat. Akala mo na matay ako ng gabing yon? Hindi pinahintulot ng Diyos dahil ako ang bukod tangi nakakaalam sa lahat ng mga ginawa mo. Wala kang awa at lalong wala kang kwentang ama. Anong gagawin mo sa akin? Anong klaseng nilalang ka? Bakit? Wag! Tama na! Demonyo ka! Aba, syempre naman. Alam mo, Dario, kailangan ko kasing higitan niyang kasamaan mo para masigurong tuluyang mapuputol ang sungay mo. Malas mo lang dahil hindi ako mahinang nilalang na katulad mo. Isa akong mambabarang, makapangyarihan, kaya anumang oras at anumang gusto kong gawin sa'yo, magagawa ko, Dario. Taon 2000 Quezon. Bandang 5:00 ng hapon, karga-karga ni Joel ang isang sanggol. 1 linggo pa lamang mula nang ipanganak yon ng kanyang kinakasama na si Sandra. Isinasayaw-sayaw niya yon habang pinapatahan sa pag-iyak. Pwede ba patahanin mo nga yan? Rinding-rindi na ako sa kakaiyak niyan. Nasaan na ba kasi yung mga susundo dyan? Ang usapan kaninang umaga pa nila kukunin yan? Hay! Sigurado ka ba talagang ibebenta mong sarili mong anak? Paano kung balikan ka ng magaling niyang tatay at hanapin ang bata? Anong sasabihin mo? Asa ka pa? Hindi niya nga ako pinaniwalaan na siyang tatay ng batang yan eh. Hanapin pa kaya? Tsaka, problema ba yon? Madali lang naman sabihin na namatay yung anak niya. Nakunan ako. Ano man ang gusto ko sa lintik na batang yan, gagawin ko. Para lamang magkaroon ng pakinabang yan sa buhay natin. Hay, ilang buwan akong nakatenga at hindi makarakit na maayos dahil sa pagbubuntis. Makabawi man lang sa gastos at marami akong gustong bilhin. Pwede naman kasi nating alagaan at palakihin na lang ang batang to. Tanggap ko naman kayo pareho. Mahal kita at kaya ko rin mahalin at alagaan ang batang to. Alam mo, mahal din naman kita eh, pero minsan, nabibwisit na rin ako kung paano ka mag-isip. Sa klase ng trabaho na meron tayo, sa tingin mo makakatulong kung may bata tayong aalagaan at palalakihin? Ay, lalo sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ay, teka nga, kumakahul ng mga aso sa labas, baka nandyan na sila. Agad na sumilip sa pinto si Sandra at nang makita ang dalawa nilang kasamahan na madalas ring nagpapanggap na mag-asawa, nakangiting kumaway si Sandra at agad na pinapasok yun sa kanilang bahay. Nagmamadali namang kinarga ng babae ang bata at pinisilang ilong ng sanggol na animoy tuwang-tuwa. Ang ganda-ganda naman ng batang to. Hindi ka man lang ba nanghihinayang? Kapag nakuha na to ng iba, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na... Hay, ang daming sinasabi. Ano bang pinunta nyo dito? Kung makapangaral kayo, kala nyo naman napakabubuti yung tao. Asan yung pera? Kumpleto ba to? Bilangin mo para sigurado. Tsaka, huwag mong kakalimutan yung pinangako mo sa amin, ha? O, ayan. Sige na. Umalis na kayo. Napailing-iling na lamang ang dalawa na halos hindi makapaniwala na kaya niyang ibenta ang sarili niyang anak. Mahigit 5 taon na silang miyembro ng sindikato na nagbebenta ng mga bata. Dahil malaki ang kita ay nakabili si Sandra ng lupa at nakapagpatayo ng sariling bahay na matagal niya nang pinapangarap. Nang mabuntis siya ng una niyang kasintahan na mayroon ng pamilya, ay si Joel na ang nag-alaga sa kanya, hanggang sa siya ay makapanganak. Nasa tiyan pa lamang ang sanggol ay buo na ang loob niyang ibenta yon sa malaking halaga. Makalipas ang 1 buwan. O mahal, kumain ka na. Dinamihan kong gulay para marami kang gatas at hindi nag-aalburuto ang anak natin. Napakagwapo niya, no? Manang-mana sa tatay. Oo nga, wala namang duda. Ay, salamat mahal ah. Salamat sa pag-aalaga mo sa amin.
Akala ko nga manganganak na ako na wala ka eh. Buti na lang pinayagan ka ng boss mo na magbakasyon. Oo naman. Siyempre lahat gagawin ko para sa mag-ina ko. Alam kong malaking bagay na manganganak ka na kasama mo ko. Isa pa, kinulit din ako ni nanay na kailangan kong araw umuwi dahil manganganak ka na. Si nanay talaga. Alam mo, lagi niya akong dinadalaw nun dito, kaya hindi naman ako gaanong nahihirapan. At saka, palagi naman akong pinupuntahan ng mga kaibigan ko. Ay. Oh, bakit? May problema ba? Iniisip ko lang si tatay. Alam niya kaya na nanganak na ako. Alam ko na hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Sabi niya, hanggat hindi tayo nagpapakasal, hindi siya aapak dito sa bahay. Pero sa tingin ko, magiging masaya siya kung makikita niya man lamang tong apo niya at... Hindi pa man natatapos sa kanyang sinasabi, ay napalingon si Amara sa may bintana nang magkahulan ang mga alaga niyang aso. Patakbo yung lumabas at agad na niyakap ang kanyang tatay Tino. Tay, buti naman at dumalaw kayo. Akala ko po hanggang ngayon ay galit pa rin kayo sa akin. Miss na miss ko na po kayo, tay. Nandito ako para sa apo ko, hindi para sa nanay niyang matigas ang ulo. Ay. Tatay naman, hanggang ngayon galit pa rin po kayo sa akin. Nasaan yung mabait mong... Tay, kayo po pala. Mano po? Tsaka ka na magmano kapag nagawa mo ng pakasalan ng anak ko. Anong plano niyo? Habang buhay kayong magbabahay-bahayan dito? Nag-iipon pa po kami at saka uunahin po namin yung pangangailangan ng bata. Ilang beses ko na bang narinig sa iyo yan? Hindi na ata mabilang sa mga daliri ko. Hanggang ngayon yan pa rin ang palusot mo. Magastos po kasi magpakasal at ang importante naman po ay... Hindi nyo kinakailangan na magarbong kasal. Ang kailangan nyo ay maging sagrado o legal man lamang ang inyong pagsasama. Umiling-iling si Mang Tino sa galit at tumuloy na lamang sa loob ng kabahayan. Yari sa mga tabla at pawid ang maliit na bahay na yun. Ang kusina naman ay yari sa pinagtagpi-tagping yero. Halos maluha siya sa kalagayan ng kanyang anak at apo. Kapansin-pansin na hindi kumpleto ang mga gamit ng bata na naroroon. At hindi na nga napigilan ni Mang Tino na pumatak ang luha nang kargahin niya ang kanyang apo sa kauna-unahang pagkakataon. Nakayuko naman at naluluha si Amara na makitang pasimpleng sumisinghot ang kanyang ama. Alam niya na mahal siya nito at nagagawa lamang siyang tiisin dahil gusto siyang turuan ng leksyon. Kung iiwan mo dito mag-ina mo kapag bumalik ka na at magtatrabaho ulit sa Maynila, mas mabuti pang doon na lang muna sila sa akin. Delikado lalo na't sila lamang dito, ni hindi maayos ang pinto. Isa pa, hindi madaling mag-isa lamang kapag may maliit na bata. Baka mamaya mabinat pa yan si Amara. Dagdag alalahanin pa. Sige po, pansamantala po habang nandito pa ako. Dito muna sila. Ihahatid ko na lamang po sila bago ko umalis. Si nanay naman po ang bahalang magtingin-tingin sa mag-ina ko kapag nasa Maynila na ako. Buti naman para makausap ko rin ang nanay mo na simulat sa pulay, pinagtataguan yata ako. Siya nga pala, ingatan niyo ang bata at huwag kayong malilingat lalo na kapag lumalabas kayo. Nauuso na naman daw ang nakawan ng bata ngayon. Yun din ang talagang ipinunta ko dito para paalalahanan kayong dalawa. Baka ho, haka-haka lang at nananakot lamang ang mga yun. Sa mga pelikula ko lang ho napapanood ang ganyan. Isa pa, dadayo pa po ba sila dito para manguhan ng sanggol? At ano naman pong gagawin nila sa mga bata? Dagdag alagain lang yan sa kanila. Abay, malay ba natin? Kung ano man ang dahilan nila, sigurado na may kinalaman sa pera. Sa dami ng nagkalat na sindikato sa Maynila man o sa mga probinsya, talagang delikado kung magpapabaya ka. Hindi na rin gaanong nagtagal si Mang Tino. Matapos kausapin si Amara at si Dario ay nagpaalam na ang matanda. Inihatid pa yun ni Dario sa may tarangkahan ng kanilang bahay. Ay, kahit kailan talaga, masyadong pakialamerong matandang to. Para naman laging... Ay,
Pagpasok sa bahay, pinagmasdan niya si Amara na masayang kinakausap ang kanilang anak. Nang tumunog ang kanyang cellphone, ay napalingon naman si Amara sa noon ay seryosong nagbabasa ng text at palabas na sana ng pinto. Oh, saan ka pupunta? Sino nag-text sa'yo? Sa labas lang. Medyo mahina ang signal dito eh. Tatawagan ko lang si nanay. Pinapapunta niya kasi ako mamayang gabi. Mamayang gabi? Iiwan mo kami ng anak mo? Ay, saglit lang naman ako doon, mahal. Huwag ka mag-alala. Magluluto kasi ng ulam si nanay. Kunin ko daw at hindi niya kayang bumiyahe papunta dito. Masakit daw ang paa at tuhod niya. Hindi naman na nag-usisa pa si Amara at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang anak na animoy naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ayos! Sa wakas, makakahawak na rin ng malaking pera. Sigurado matutuwa si nanay. Buong maghapong inasikaso ni Dario ang kanyang mag-ina at nilinisan ang buong paligid na marami-rami na rin ang mga gumagapang na damo. Mula nung mabuntis niya si Amara ay itinayo niya ang munting bahay na yon dahil nga hindi maaaring patirahin ang babae sa bahay nila ng kanyang nanay Dingding. Samantala, sakay ng kotse, papunta sina Sandra at Joel sa Karatig Lalawigan upang maghanap ng bagong biktima. Doon ay may mga kontak na sila upang mapadali ang kanilang trabaho. Hay, traffic na naman! Anong oras na naman tayo makakarating sa bahay ni Tia Dingding? Ay, ang layo-layo pa naman nun at napakadilim ng daan. Ay, puro ka naman reklamo eh. Ang importante, makakarating pa rin naman tayo. At ang mas mahalaga, dala natin yung bata pabalik dahil kung hindi, malilintikan tayo kay boss. At syempre, sayang din naman ang kikitain natin. Mas galingan pa natin sa trabaho at next week, magbabakasyon tayo. Masyado na tayong busy nito nakaraan. Namimiss ko nang mag-shopping at gusto kong bumili ng bagong bag. Bagong bag na naman? Ano na naman ang gagawin mo sa... Bagong bag! Lalagyan ng bata. Happy? Happy? Ay, parang gusto ko na rin bumili ng bagong kausap, bagong boyfriend din sana. Baby naman, masyado ka naman. Nagtatanong lang naman ako eh. Mag-drive ka na nga lang. Matutulog na lang muna ako at baka lalo lang uminit ang ulo ko. Gisingin mo na lamang ako kapag malapit na tayo, ha? Ay, napakaganda at napakabait naman talaga ng baby ko kapag tulog. Samantala, nasa kalsada at nagwawali si Aling Dingding habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kapitbahay nang saktong dating naman nina Joel at Sandra. Ay nako, ang mga bisita ko. Buti naman at hindi kayo inabot ng gabi sa daan. Hi, hello Tia Dingding, kumusta po? Okay naman ako, Iha. Pumasok na tayo at yung mga mata ng mga kapitbahay ko ay talaga namang... Napakaganda naman talaga ng pamangkin ko. Ay, teka, sino tong kasama mo? Driver mo? Boyfriend po ako ni Sandra. Talaga? Hindi ka naman nabibigla sa mga desisyon mo, pamangkin. Kayo talaga, Tia. Masyado naman kayong palabiro. Si Dario ho. Si Dario baka mo. Maya-maya ay nandito na yon. Huwag kayong mag-alala at sigurado makakagawa yun ng paraan para makuha agad ang bata. Aalis din ba kayo agad? Ay, napaka-busy po namin ngayon. Kaya pagdating nila, aalis na rin po kami. Sinabi ko naman sa kanya ang mga dapat gawin kung paano niya makukuha ang bata na hindi namamalaya ni Amara. Isa pa, hindi naman na ito bago sa kanya. Ilang beses na nating nagawa to kaya siguradong malabong pumalpak ang anak ko sa pagkakataong ito. Ay siya, doon muna tayo sa kusina para makapaghapunan na. Mukhang isang linggo nang hindi kumakain tong driver mo ay itong boyfriend mo pala. Lintik na matandan to ah. Magkamag-anak nga sila ni Sandra. Parehong tabas ng dila. Bah, napakarami naman ho na niluto nyo. Talaga namang pinaghandaan yon dating namin. Hindi ko nga masyadong napaghandaan dahil hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin ako sa pagmumukha mo. Si Tia talaga.
Nung mga sandaling yun, katatapos lamang maghain ng hapunan ni Dario at agad na rin namang kumain si Amara. Dapat sinabayan mo na ako. Ayos lang. Makita lang kitang busog ay masaya na ako. Sige na, kumain ka lang dyan. Babantayan ko muna ang anak natin. Baby, bakit umiyak ang baby namin na yan, ha? Kumakain lang si Mama. Nagugutom ka na naman ba? Masaya namang pinakikinggan ni Amara ang kanyang asawa nung mga oras na yun. Napakaswerte ko pa rin kahit na hindi man marangya ang buhay ko ngayon. Maswerte pa rin naman ako dahil mahal na mahal ako ni Dario, pati na rin ang anak namin. Matapos maghapunan, ililigpit na sana ni Amara ang kanyang pinagkainan. Mahal, wag mo nang iligpit yan. Ako nang bahala dyan mamaya. Aalis na rin kasi ako eh. Namimiss ko lang din si nanay at kailangan kong kumustahin ang kalagayan niya. Sige mahal, basta huwag kang masyadong magpapagabi at mag-iingat ka ha. Huwag mo na akong hintayin ha. Kapag nakaramdam ka ng antok, matulog ka na. Ayun na nga, inaantok na ako. Buti na lang at tulog na rin tong si baby. Salamat mahal ha. At agad na ring humiga si Amara. Hindi niya maintindihan kung sobrang inaantok ba siya o nahihilo siya nung mga oras na yun. Buti na lang umepekto agad yung gamot na inilagay ko sa pagkain niya. Paano ba, baby? Magpaalam ka na sa mama mo. Agad na kinarga ni Dario ang bata at isinara ang seradura ng kanilang pinto gamit ang isang bato. Pagkatapos ay nagpalinga-linga muna yon bago lumabas ng tarangkahan. Siniguro niya na wala ni isang taong makakakita sa kanya paalis, dala ang kanilang sanggol. Nang makalayo-layo, agad siyang pumara ng tricycle na dumaan at sumakay papunta sa kabilang baryo. Bagamat baguhan lang sila sa lugar na yon, ay hindi naman siya kilala ng mga tricycle driver. Bumaba siya sa may alanganing lugar at naglakad na lamang papunta sa bahay nila ng kanyang nanay Diding. Nang mapansin na may mangilan-ngilang tao pa, ay nagtago siya at nagkubli sa may halaman. Tsaka niya tinawagan si Sandra. Tia, nandyan na si Dario. Paano? Alis na kami. Sa'yo ko naiiwan tong pera, ha? Maraming salamat, Chang. Maasahan talaga kayo. Ay, salamat din, Sandra. Mag-iingat kayo sa biyahe niyo, ha? Nagmamadaling sumakay ng kotse sina Joel at Sandra habang abala naman sa pagbibilang ng pera si Aling Diding. Nang dumating sa lugar kung saan naroon ang mag-ama, ay madali ang binuksan ang kotse at iniabot yon kay Sandra. Pagkasara lamang ng pinto ng sasakyan ay pinaarangkada na ni Joel ang kanilang kotse, kasabay ng malakas na pag-iyak ng sanggol. Ay, lintik! Napakaiyakin naman pala ng batang ito. Ay, tumigil ka nga sa kakaiyak. Makakatikim ka na sa akin eh. Ay, ano ba naman at pati bata ay papatulan mo. Kargahin mo na maayos at timplahan mo ng gatas. Sigurado nagugutom lang yan o naramdaman niya na malayo siya sa kanyang nanay. Whatever, magmaneho ka na nga lang dyan. Ay, oo na, titimplahan na kita ng gatas. Ay, nakakairita, kaya ayaw ko mag-alaga ng bata eh. Oo, at kaya ibinenta mo na lamang yun sa'yo. May sinasabi ka ba? Wala naman. Samantala. Nay! Yuhuu! Dario, anak, tuloy ka. Tingnan mo, ang dami nating pera. Nagugutom na nga po ako eh. Itabi nyo lang po muna yung parte ko ha. Itago nyo lang at mahirap na. Baka makitaan pa ako ni Amara ng malaking halaga. Magtaka pa yun. Ay, uuwi din ako maya-maya. Siguro naman, magigising na siya. Konti lang naman yung inilagay kong, alam nyo na. Napakagaling mo talaga, anak. Anong plano mo pagkatapos ng lahat ng ito? Ako na po ang bahala. Ako pa ba? Teka, ang dami nito ah. Ayos, makakain na nga muna. Sabayan nyo na ako, Nay.
Huwag nyo nang bilangin ng bilangin yan at baka mahilo lamang kayo. Ilang buwan din natin hinintay to, anak. Ang tagal kong hindi nakahawak ng ganito kalaking halaga. Pagkatapos kumain ay naglagay pa ng 2 putahe ng ulam si Aling Diding sa sisidlan na dadalhin ni Dario pauwi. Bandang 10:00 na ng gabi nang makarating yon sa kanilang bahay. Nag-aalala ang muka at paulit-ulit na ginigising ang kanyang asawa. Nang maramdaman ni Amara ang diin at tapik ng kamay ni Dario ay tsaka lamang yun napabalikwas at pilit na inintindi ang sinasabi ni Dario na noon ay mataas na ang boses. Ano ba nangyayari sa'yo? Nasaan ang anak natin? Nang maunawaan yon ng babae ay bigla na lamang nanlamig ang buo niyang katawan at tiningnan ang nakalatag na kumot na higaan ng kanilang anak. Nasaan ang anak ko? Ikaw nga ang tinatanong ko, mahal naman. Umalis ako, nakasara ang pinto. Pagdating ko, sira na yung seradura at bukas na. Tapos wala si baby. Nasaan siya? Nasaan ang anak natin? Hindi ko alam. Hanapin ko anak ko. Sandali lang. Hanapin ko siya. Baby! Hindi pwede mawala ang anak ko. Amara? Amara, gumising ka! Kinaumagahan. Ay, buti naman at gumising ka na. Ako nang bahalang maghanap sa anak natin at baka makasama sa'yo. Kailangan kong mai-report sa mga pulis ang nangyari. Mas makakabuti rin siguro na umuwi ka muna sa tatay mo. Hindi. Gusto kong sumama sa'yo. Gusto kong ako mismo makahanap sa anak ko. Amara, pwede ba? Huwag naman matigas ang ulo mo. Alam mo naman makakasama sa'yo yan eh. Huwag mo nang dagdagan pang isipin ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Kung bakit ba naman kasi? Sinisigawan mo ba ako? Sinisisi mo ba ako sa nangyari? Ha? Alam mo, hindi itong tamang panahon para mag-away tayo. Makinig ka na lang muna sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Ang anak ko. Nang araw ding yon, nagrenta si Dario ng sasakyan para maihatid si Amara sa baryo kung saan nakatira ang kanyang tatay. Ikaw nang bahalang kumausap kay Tatay Tino. Pangako, hahanapin kong anak natin, kaya huwag ka na mag-alala pa. Mahal na mahal kita, Amara. Hindi mapigilan ni Amara ang pagpatak ng kanyang luha habang nakasakay sa tricycle at nakatanaw pa rin sa kanyang kumakaway na kinakasama na si Dario. Ay, bye Amara. Sa wakas nabawasan na rin ang alalahanin ko. Kailangan ko mag-isip ng paraan para wala kang katiting na dahilan man lamang para pagdudahan ako. Galingan mo, Dario. Galingan mo pa. Makapunta na nga lang muna kay nanay. Sa kabilang banda, nang makarating sa bahay nila ay abala sa pagsisiga ng mga dahon ng puno si Mang Tino. Napalingon yun nang marinig ang pagparada ng tricycle sa tapat ng kanilang tarangkahan. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang anak na si Amara na noon ay bumababa ng tricycle. Binitiwan niya ang kalakay na hawak at agad na sinalubong ang kanyang anak. Amara? Ano nangyari? Bakit? Nasaan ang apo ko? Si Dario? Bakit mag-isa ka lang? Sa halip na sumagot ay mahigpit na yakap lamang ang itinugon ni Amara habang humahagulgol sa balikat ng kanyang ama. Pinakalma niya ang anak at iginiya papasok sa kanilang bahay. Tumulong naman ang driver na ibaba at ipasok sa bahay ang mga dalang gamit ng babae. Anak, tumigil ka na sa pag-iyak. Makakasama sa iyo yan. Gusto mo bang mabinat? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Nasaan ang anak mo? Ay, pinag-aalala mo naman ako ng husto. Nawawala po ang anak namin. Nawawala po si baby, tatay. Nawawala? Paanong mawawala ang apo ko? Dalawa-dalawa pa kayo nagbabantay. Naku, Diyos ko naman, nasan ba yung pabaya mong kinakasama?
Wala talaga siyang silbi. Tay, wag po kayo magalit sa kanya. Kasalanan ko po. Iniwan niya kami saglit kagabi at pagkatapos ay mahimbing po ako nakatulog. Pagdating ni Dario galing sa bahay ng nanay niya, sira na yung pinto at nawawala na po yung anak namin. Tapos ano? Anong ginagawa niya? Nireport niya man lang ba sa pulis? Opo, Tay. Nangako siya sa akin na gagawin niyang lahat para mahanap at maibalik sa amin ang anak namin. Tay, tulungan niyo po kami. Hindi ko po kakayanan kung tuluyan siya mawawala sa akin. Ikamamatay ko na mawala ang anak ko, Tay. Ay, Diyos ko. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit naman kailangan pagdaanan to ng anak ko? Huwag naman sana mapahamak ang apo ko. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ko siya maghanap sa anak niyo. Hahanapin ko ang apo ko. Ibabalik ko siya sa iyo, Amara. Matapos maiayos ang mga gamit ni Amara sa kanyang dating silid, ay agad ding umalis si Mang Tino. Lumapit siya sa mga pulis at doon niya nalaman na walang nai-report na nawawalang bata. Kaya naman labis ang pagtataka ni Mang Tino. Pagkagaling sa presinto ay dumiretso siya sa kabilang baryo. Pagdating niya doon ay wala pa rin si Dario. Nakapasok naman siya sa bahay dahil sira na ang pinto. Umupo muna siya at paulit-ulit na iniisip ang kwento ni Amara kung paano nawala ang kanyang anak. Samantala, masaya namang nagkukwentuhan ang mag-ina habang masayang nagiinuman at pinaghahatian ang pera. Akalain mo yun, Nay? Wala siyang kaalam-alam at paniwalang-paniwala siya sa akin. Siyempre naman, ikaw yata ang pinakamagaling sa lahat, anak, dahil anak ka ng nanay mo. Sige, Nay, maglalasing at magsasaya tayo ngayong gabi habang iniisip ng pinakamamahal kong si Amara na wala akong tigil sa paghanap sa anak namin. Pagkatapos mag-inuman ng mag-ina, naisipan namang bumalik sa bahay ni Dario. Tulog na noon sa sala ang kanyang inang si Aling Diding, katabi ang pera at ilang bote ng beer na pinag-inuman nila. Sakay ng tricycle ay iniabot niya ang 1,000 sa driver noon. Boss, napakalaki naman nito. Wala ka bang barya? Barya? Ayoko ng barya. Sige na, sa'yo na yan. Agad siyang pumasok sa sira-sira nilang tarangkahan at pasuray-suray pa rin na naglakad papasok sa loob ng bahay. Ay, sa wakas matatakasan ko na rin ang bulok na bahay na to. Lintik na buhay ito. Akalain mo, pinagtiyagaan ko to para lamang sa batang yun. Napalunok laway na lamang siya nang biglang nakita ang nakatayong lalaki sa kanyang harapan. Hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Nagagawa mo pa maglasing at umasta na parang wala nangyari? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng apo ko, ha? Saan mo siya dinala? Sumagot ka! Tay, tama na! Ano bang sinasabi niyo? Sinungaling ka! Alam ko kung ano narinig ko kanina. Isa pa, hindi totoong hinahanap at nag-report ka sa mga pulis, kaya hindi mo ako maiisahan. Nakakarami ka na talaga. Ang tagal ko na nagtitiis sa'yo. Ano naman ngayon kung may kinalaman ako sa pagkawala ng anak ko, ha? Anak ko naman yun, Anak ko! Ayaw mo ba nun? Wala ka ng ibang aalagaan, kundi yung anak mong saksakan ng uto-uto. Bitiwan mo ako! Hayop ka! Papatayin kita! Ibalik mo sa akin ang apo ko! Tuluyang nagpagulong-gulong ang dalawa sa loob ng kabahayan hanggang sa maibabawan ni Dario si Mang Tino. Maraming beses niyang inumpog ang ulo noon hanggang sa mawalan yon ng malay. Lintik, napuruhan ko yata. Anong gagawin ko sa matandang ito? Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Buisit, masyado ka kasing pakailamero. Bago mo pa ako maisuplong sa mga pulis, tatapusin na kita.
Agad niyang dinampot ang upuan na yari sa kahoy at 2 beses nung hinambalo si Mang Tino sa binti upang masigurong magkamalay man ay hindi na makakalabas pa ng bahay. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa sugat sa ulo ng matandang lalaki. Paalam na, tanda. Pasensya ka na, pero magiging abo ka na lang kasama ng sikretong, alam mo na. Agad na tumungo sa kusina si Dario at kinuha ang isang bote ng gaas at posporo. Ibinuhos nito ang gaas malapit sa dingding kung saan nakahandusay si Mang Tino. Sabay sinindihan yun. Matapos sindihan ay nagmamadaling hinablot ang isang bag na naglalaman ng mga gamit niya at agad na tumakbo papalayo. Maya-maya pa, tuluyan ng lumagablab ang apoy sa buong kabahayan at ang mga nakapansin mula sa di kalayuan ay agad namang sumaklolo at nagkagulo. Makalipas ang 1 taon, mula sa di kalayuan, nakatalukbong ng itim na tela si Amara habang pinagmamasdan si Dario at ang babae na nagdadalang tao. Ang babae na yon ay nabuntis at iniwan ng kanyang nobyo. Upang malayang maisagawa ang plano sa batang nasa sinapupunan nito, niligawan ni Dario ang babae at nangakong paninindigan at aakuin niya ang responsibilidad bilang isang ama. Napakagaling mo talagang hayop ka. Natuntun na rin kita sa wakas. Sisiguruhin ko na hindi ka na makakatakas pa. Ito na ang simula ng ating pagtutuos. Ako mismo ang puputol sa sungay mo. Lahat na may kinalaman sa pagkawala ng anak ko at sa nangyari kay tatay, sisiguruhin kong magbabayad. Hindi ka pa nga nakakapagbayad sa kasalanan mo. May bago ka na namang binibiktima. Mula nung araw na yon, patuloy niyang minamanmanan ang bawat kilos ni Dario, maging ng ina nito. Isang gabi, Anak, kumusta ka? Kailan daw manganganak si Lisa? Sabi ho ng doktor, posibleng lumabas na ang bata ngayong darating na linggo. Ay, masama po bang pakiramdam nyo, Nay? Mukhang palala ng palala ang ubo nyo, ah. Ayos lamang ako. May binili naman na pati akong gamot para dito. Ilang gabi na rin kasi akong hindi pinapatulog ng ubo at ewan. Hindi rin ako dinadalaw ng antok. Siya nga pala, anak, may nakita akong bagong lipat sa may malaking bahay na paupahan doon sa may kanto. Maganda, sexy at napakaputi, kaya lang ay laging nakatalukbong ng tela at kung minsan naman ay nakapayong ng kulay itim. Hindi ko malaman kung mahiyain ba o nagdadalang tao. Ang sabi-sabi ay baka buntis at nagtatago sa mga kamag-anak. Si nanay talaga. Alam ko na kung anong ibig niyong sabihin. Huwag kayong mag-alala. Pasasaan at pasasaan ba makikilala ko rin yung sinasabi mo. Siya naman ang aasikasuhin ko pagkatapos manganak ni Lisa. Siya nga pala. Tumawag si Sandra kanina. Sa darating na linggo ay pupunta na raw sila. Ang sabi niya ay mamamasyal daw muna at magpapahinga sila habang hinihintay yung bata na ibebenta natin. Ang sabi niya pa ay binilhan niya raw ako ng mamahaling damit at saka bag. Yan talagang pinsan mo, hindi nakakalimot. Nakakatuwa naman. Paano makakalimot dahil sa atin kaya lalo siyang yumayaman? Hayaan mo na't kung hindi rin naman dahil sa kanya ay hindi natin mararanasan ang buhay na meron tayo ngayon. Taon-taon na lumilipat sa bahay na ganito kaaliwalas. Puno ng pagkain ng ref, may pambili ako ng alak, at higit sa lahat ay may pantaya sa sugal. Ayaw ko na rin bumalik pa sa pagiging komadrona at tumatanda na ako. Kung may gusto man akong paanakin, ay syempre yung nanay ng mga anak mo para makatipid naman tayo. Kesa naman magbayad pa tayo ng malaking halaga sa ospital. Ay, abutan mo nga ako ng tubig at ang kati-kati ng lalamunan ko.
Habang nag-uusap ang mag-ina, mayroon silang narinig na kalampag mula sa kanilang kusina. Ay, sandali nga lang anak at may pusa na naman yata sa kusina. Baka kainin yung tirang ulam natin kanina. Sayang naman. Nagmamadaling tinungo ni Aling Diding ang kusina at nagtataka siya kung paanong bukas na bukas ang pinto roon. Ay, nakalimutan ko lamang siguro. May sara na nga. Nung mga oras na yon, biglang nakaramdam ng kaunting pangingilabot ang matandang babae. Sumilip pa yon sa may labas ng kanilang kusina bago isinara ang pinto. Samantala, habang nagkukubli sa isang malaking puno, ay nakangisi si Amara na tinititigan ang bagong bahay na inuupahan ni Aling Diding. Mag-ina nga kayo. Kaunting tiis na lang, Amara. Kaunting tiis na lang. Aayon din sa akin ang pagkakataon. Iisa-isahin ko kayo. Walang makakapigil sa akin. Pagbabayaran yung lahat ng kasalanan nyo sa amin ni tatay. Dahan-dahang nag-usal ng mga kakaibang salita si Amara bago naglakad papaalis. Sakto naman palabas na rin ng pinto si Dario at kumakaway sa kanyang ina. Mag-iingat ka, anak. Tatawagan na lamang kita kapag nandito na sila Sandra, ha? Habang naglalakad si Dario, bigla siyang napatigil nang makaramdam ng kakaibang lamig sa kanyang batok at bigla ang pagbigat ng kanyang mga hakbang. Tumigil muna siya at nagpalinga-linga sa paligid. Ramdam niya na may sumusunod sa kanya, ngunit sa bawat paglingon niya ay wala naman siyang nakikita. Napabuntong hininga na lamang yon at biglang napasigaw nang biglang kumirot ang kanyang batok. Nay! Tulong! Oh, Dario? Dario, anak! Anong nangyayari sa'yo? Napasalampak na lamang sa daan ang binata at nakahawak sa batok habang namimilipit sa sakit. Ano bang masakit sa'yo? Kumapit ka sa braso ko. Kaya mo bang bumangon, anak? Nahihilo po ako, Nay. Nandidilim po ang paningin ko. Hindi ko po kayang bumangon. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo po kami! Agad namang tumakbo ang dalawang lalaking nakatambay sa labas ng isang tindahan nang marinig ang paghingi ng saklolo ni Aling Diding. Binuhat nila si Dario hawak ang magkabilang braso at inalalayang makapasok sa loob ng bahay. Dinala nila yon sa kwarto at agad na ring nagpaalam sa mag-ina. Labis naman ang pasasalamat ni Aling Diding sa dalawang lalaki. Samantala, nang mga sandaling yun ay nakatanaw naman si Amara sa dalawang lalaki na tumulong kay Dario. Ay, sa susunod na mga ilangan kayo ng tulong, sisiguruhin ko na wala na isang tutulong sa inyo. Dito sa bahay na to magsisimula ang kalbaryo ng buhay ninyo mag-ina. Hindi ko nahayaang may iba pang mangungulila sa kanilang anak dahil sa kahayupan ninyo. Nagpatuloy na sa paglalakad si Amara habang nakangisi at iniisip ang susunod na gagawin sa gabing yon. Pagdating sa kanyang inuupahang bahay ay agad niyang isinara ang pinto at tumungo sa kanyang silid. Doon ay kinuha niya ang isang itim na bag na naglalaman ng kanyang mga kagamitan sa pambabarang. Ngumisi si Amara habang hinihimas ang aklat ng karunungan na kanyang minana. Ang pamilya ng kanyang ina ay angkan ng mga albularyo at mambabarang. Iba mang paraan ang pinili ng kanyang nanay kung paano gagamitin ang aklat ng karunungan, ay siniguro nitong gagamitin lamang yon kung kinakailangan.
Bago binawian ng buhay ang kanyang ina, ay itinuro niya kay Amara kung paano gagamitin ang aklat at mga kagamitan na iniwan nito sa kanya. Mula kasi nang isilang niya ang kanyang pinakamamahal na anak, ay napapangitana nito ang magiging kapalaran ni Amara. Ngayon naiintindihan ko na po, Nanay, kung bakit kailangan kong matutunan ng lahat ng ito. Kailangan kong yakapin ang itim na kapangyarihan, kahit kalahati ng pagkatao ko ay pilit yung tinatalikuran. Kailangan ko magpatuloy sa buhay at manatiling matapang. Alam ko na maling magpaalipin sa galit at kasamaan, ngunit kapag nagpatalo ako sa konsensya ko, magiging malaya ang walang pusong taong katulad ni Dario at ng nanay niya. Muli yung tumayo at kinuha ang isang bag na naglalaman ng duster na palihim niyang kinuha sa sampayan ng babaeng bagong biktima ni Dario. Inilatag niya yon sa sahig at sinindihan ang isang puting kandila. Hinagka ng aklat ng karunungan bago inilapag yon sa sahig. Ibinuka niya ang kanyang kamay at nagsimulang bigkasin ng paulit-ulit ang mga kakaibang salita hanggang sa maramdaman niya ang mainit na ihip ng hangin at pagpatak ng kanyang butil-butil na pawis habang isinasagawa yun. Itim na kapangyarihan, ako'y pagtibayin. Pakinggan ang bawat bulong ko sa hangin. Ako ang kanya magsisilbing anino, dugo sa dugo, buhay sa buhay. Sa katawan niya ako'y mananahan upang ang isipan niya'y maliwanagan at mailigtas ang bata sa nagbabadyang kapahamakan. Sa kabilang banda, nang mga oras na yun ay mahimbing na natutulog ang babaeng buntis. Bigla na lamang niyang naramdaman ang mainit na ihip ng hangin na dumadampi sa kanyang balat, kasabay ng pag-angat ng kortina sa bintana na yari sa pinagtagni-tagning kawayan. Halos naliligo na sa pawis ang babae habang nananatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya magawang maimulat yon. Mahigpit na napahawak sa kumot na sapin sa kanyang higaan upang pigilan ang puwersa na animoy gustong pumasok sa kanyang katawan. Paulit-ulit niyang naririnig ang pabulong na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Maya-maya'y bumangon yon at nakangising pinagmasdan ang buong paligid. Nagmamadaling nag-impake ng kanyang mga gamit at lumabas sa bahay. Palingon-lingon siyang naglalakad papunta sa may kalsada at nagbabaka sakali na may dumaan na tricycle na kanyang masasakyan papunta sa kanyang pupuntahan. Maya-maya, tumigil ang isang tricycle sa kanyang tapat. "Sumakay na ho kayo. San po ba ang punta ninyo? Gabing-gabi na, buntis pa kayo. Dapat hindi na kayo lumalabas ng alanganing oras." Ngumisi na lamang at malumanay na sinabi kung saan siya pupunta, sabay sumakay sa naturang tricycle. Nang makarating na sa paroroonan ay nakangiting inabot ng babae ang pamasahe, sabay sumenyas na wag nang suklian yon. Napakunot noon na lamang ang driver habang tinitingnan ang babae na binubuksan ang tarangkahan ng bahay ng isang albularyo. Sinalubong pa yun ng aso na hindi man lamang kumakahol. "Pipi ba yun? Ay, pati yung aso hindi rin tumahol. Kung sabagay, kaya niya namang kumatok ng pinto." "Ay, makagarahe na nga't inaantok na rin ako." Pagtalikod ng tricycle ay nilingon pa yun ng babae bago siya kumatok sa pintuan. Agad naman bumangon ang albularyo na si Mang Lino na kapatid ng nanay ni Amara. Napakunot noo yun nang makita ang babaeng buntis sa kanyang harapan. Teka, sino ka? Paano kang nakapasok ng hindi man lamang tumatahol yung aso ko? Manganganak ka na ba?
Taga saan ka ba at ngayon lamang kita nakita? Hinawakan ng babae ang braso ni Mang Lino, sabay humalakhak. Tiyo naman, di ba sabi ko sa inyo anumang oras ay kakailanganin ko ang tulong ninyo? Matagumpay kong napasok ang katawan ng babaeng ito. Ito lang ang paraan para maprotektahan natin siya at ang batang nasa sinapupunan niya. Ani ni Amara, sabay hinimas ang kanyang tiyan. Bagamat may alam din si Mang Lino sa pagpapaanak, ay nasisiguro ni Amara na magiging ligtas ang babae na noon ay sinapian niya at ang batang dinadala nito. Pagkapasok sa bahay ay agad na umupo yun at nag-usal ng mga salita, sabay hinaplos at hinipan ang kanyang tiyan. Ilang sandali lamang ay naramdaman na niya ang paghilab noon. Ay, teka, sandali lang. Humiga ka nga muna dito. Mabilisang kinuha ni Mang Lino ang mga gamit sa pagpapaanak. Ilang minuto lamang ang hinintay nila bago tuluyang lumabas ang sanggol. Muling nanumbalik sa isipan ni Amara ang unang beses na nakita niya ang kanyang nawalang anak nang isilang niya yon. Kasabay ng pag-iyak ng sanggol ay ang paghagulgol ni Amara. Pinaghalong sakit at tuwa na sa muling pagkakataon ay naranasan niyang makahawak ng bata. Hinagkan niya sa pisngi ang bata habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Hindi ka mawawalay sa nanay mo. Hindi ka matutulad sa anak ko. Kung alam lang nila kung ano ang ninakaw nila sa akin. Dahil sa pera ay pinagkait nila sa akin ang pagkakataon na maging ina at makasama ang aking anak. Tiyo, kayo na po ang bahala sa kanila. Ibigay niyo po yung pera at sulat na inabot ko sa inyo nung nakaraan. Sapat na yan para makapagsimula ulit sila. Alam kong hindi magiging madali para sa kanya na tanggapin ang lahat. Sa isang iglap, yung taong akala niya magiging karamay niya ay isang traidor at mapagsamantala. Salamat po, Tiyo. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makausap siya pagkatapos ng lahat ng ito. Sa ngayon ay kailangan ko munang pagbayarin ng mag-inang yon, pati na rin ang mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Nauunawaan ko kung bakit gusto mo maghiganti. Ngunit huwag mong hayaang mabulag ka dahil sa galit mo, Amara. Mag-iingat ka at huwag ka magpapadala sa bugso ng iyong emosyon. Kung minsan sa kagustuhan nating gumanti, tayo rin mismo ang napapahamak. Huwag ka mag-alala, hindi ko sila pababayaan. Nang mga oras na yon ay bigla na lamang nawalan ng malay ang bagong panganak na babae. Tanda na humiwalay na ang kaluluwa ni Amara sa katawan nito. Sa kabilang banda, biglang nagising at bumangon na rin si Amara matapos makabalik sa kanyang katawan. Muli niyang iniayos ang kanyang mga gamit sa pambabarang at sinindihan ang kandilang kulay itim. Kinuha niya ang isang larawan na nakasilid sa isang maliit na sisidlan. Humahalakhak habang idinidikit ang larawan sa katawan ng kanyang kulay itim na lumang manika. Dario, magpakatatag ka, ha? Sana'y kayanin mong lahat ng pagpapahirap, sakit at kamalasan na mararanasan mo. Gusto ko kasing magdusa ka sa mahaba-habang panahon. Ayaw ko namang mamatay ka agad. Siyempre, ang gusto ko ipaglaruan ka munang hayop ka. Sisiguruhin ko na bawat parte ng katawan mo ay hindi mapapakinabangan. Sa ngayon, kailangan mo munang malaman ng isang malaking sorpresa para sa'yo. Gigisingin kita sa sakit ng bawat tusok ng karayom dyan sa batok mo. Gumising ka na at hanapin mo ang iyong mag-ina. Samantala, Aray ko! Ano ba? Ang sakit! Aray ko! Anak, anong masakit na naman ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Nay, may naririnig akong boses kanina.
Parang nakakatakot at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. At saka yung batok ko, tingnan yung batok ko, siguradong, Diyos ko, bakit napakaraming may mga tusok at may dugo ang batok mo? Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Hindi ko nga rin po alam kung ano nangyayari sa akin eh. Ay, makauwi na nga. Siguradong hinihintay ako ni Lisa at nag-aalala na yun sa akin. Pero, sigurado ka bang kaya mo? Hindi ka na ba nahihilo? Kaya ko na to, Nay. Maayos naman ang pakiramdam ko at hindi na ako nahihilo. Sugat lang naman tong mga... Ay, hindi naman siguro ako mamamatay dahil sa simpleng sugat lang. Ay siya, sige. Mag-iingat ka, anak. Kapag hindi mo kaya mas makabubuti siguro na... Narinig niyo naman yung sinabi ko, di ba? Aray, kaya ko nga to. Aba, pinagtaasan niya ba ako ng boses? Ano ba nangyayari doon sa batang yun? Hindi niya na nilingon pa ang kanyang ina at nagpatuloy na sa paglalakad habang hawak-hawak ang kanyang batok. Ramdam niya ang hapdi ng sugat, ngunit mas pinili niya na lamang na mas bilisan pa ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa may sakayan. Ilang beses siyang pumara ng tricycle, ngunit ni isa wala man lamang tumigil kahit walang mga sakay. Ay, puwisit! Ano bang problema ng mga lintik na driver at ayaw nila akong isakay? Ayaw niyo akong pasakayin, ha? Sige, tingnan lang natin. Pumunta siya sa gitna ng kalsada nang matanawan ang isang tricycle na paparating. Agad naman napatigil sa tapat niya ang driver na buwisit naman sa kanyang iniaasal dahil muntik na nitong masagasaan si Dario. Agad yung bumaba at sinuntok sa panga ang binata. Lintik ka? Kung gusto mo magpakamatay, huwag ka naman damay. Tarantado. Agad din yung sumakay at pinaarangkada ang tricycle na kanyang minamaneho. Hindi naman nakabangon agad si Dario sa lakas ng suntok at tadyak ng lalaki sa kanya. Buti na lamang may dumating na isa pang tricycle at napilitan na yung isakay siya. Samantala, masayang-masaya naman si Amara ng mga oras na yun habang siya ay patuloy sa pagriritual at patuloy na pinaglalaruan si Dario. Ngayon, ikaw naman ang gagawin kong saksakan ng tanga at katawa-tawa. Ay, magiging kawawa ka rin. Siya, kailangan ko muna mag-ipon ng lakas. Makatulog na nga. Nang makarating si Dario sa bahay kung saan nakatira si Lisa, ay bigla siyang napatakbo nang makita niyang nakabukas ang pintuan. Mabilis siyang pumasok at tumungo sa kwarto noon. Doon ay nakita niya rin na wala na ang mga damit ni Lisa, pati na rin ang mga gamit ng bata. Napasuntok siya sa haligi ng bahay ng paulit-ulit hanggang sa dumugo na ang kanyang kamay. Hindi pwede. Lintik na yan. Malilintikan ako nito kay Ate Sandre. Hahanapin ko sila. Hindi pwede to. Lisa, nasan ka? Paulit-ulit niyang tinawagan yon. Ngunit paglingon niya ay nakita niya sa katre ang nakapatong na lobat na cellphone ng babae. Dala ng matinding galit ay ibinalibag niya yon sa kama. Umupo siya ng saglit nang biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag noon si Aling Diding. Anak, tulungan mo ko. Tulungan mo ako. Nay! Ano nangyayari? Puisit, kapag minamalas ka nga naman talaga, oo. Lakad-takbo yung naghanap ng masasakyan pabalik sa kanilang bahay. Nang makarating siya, ay nadatnan niya ang kanyang ina na noon ay mahimbing na mahimbing pa ring natutulog. Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit umiyak kayo kanina? May masakit pa sa inyo? Anong sabi mo? Tumawag ako sa iyo? Hindi ko ginawa yun.
Bakit naman ako tatawag Alam ko namang... Habang nag-uusap ang dalawa ay agad naman silang napalingon sa cellphone ni Aling Diding. Mayroong tumatawag doon. Nang tingnan yon ng babae ay nakita niya ang pangalan ng kanyang anak. Nanginginig ang kamay na dinampot at akma na sanang sasagutin yon nang biglang inagaw ni Dario sa kanyang ina. Sino ka? Pinaglalaruan mo ba kami? Sino ka? Tanging halakhak ng matandang babae, pati na rin iyak ng sanggol ang kanyang narinig. Agad niyang ibinalibag ang cellphone at hindi pa yun nakontento. Tinadyakan niya ng tinadyakan hanggang sa tuluyan ng mabasag ang telepono. Nababaliw ka na ba? Ang mahal-mahal nun, bakit mo sinira? Paano ko matatawagan ng ate Sandra mo, ha? Siraulo ka talaga. Ang cellphone ko... Nay, nawawala si Lisa. Anong sabi mo? Si Lisa nawawala? Bakit? Saan siya pumunta? Hindi ko alam kung bakit at lalong hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Ang alam ko lang sa ngayon, kailangan natin siya makita dahil kung hindi, malilintikan tayong pareho, Nay. Samantala. Oops, hanggang dyan na lamang kayo. Ito na ang tamang pagkakataon para ibigay kung anong nararapat sa maginang ito. Patikim-tikim lang muna. Darating ang araw na pareho kayong mamamaho at uuurin sa loob ng bahay nyo. Ang inyong mga mata ay mananakit sa sikat ng araw. Ang inyong katawan ay mapupuno ng katikati at pigsa. Malalaking pigsa na kasing lansa ng kalawanging pera at sandamakmak na nana. Pandidirian nyo mga sarili nyo habang pinagsisisihan ng lahat ng mga kasalanan nyo. Bawat segundo, sakit na walang kagalingan at takot na walang katapusan. Wala ni isang makakarinig sa inyong mga hiyaw. Maging ang isa't isa ay hindi nyo matutulungan. Sa halip na umalis ay tumungo sila sa kanya-kanyang kwarto at isinara ang pinto. Humiga na parang wala sa sarili at agad na nakatulog. Maya-maya, nagising silang pareho nang maramdaman ang pangangapal ng kanilang balat. Pulang-pula ang mga yon at ang kanilang mga kamay at paa ay parang puputok sa sobrang maga at kapulahan. Hindi makabangon at wala ring lumalabas na boses sa kani-kanilang mga bibig. Maya-maya pa, nakaramdam na rin sila ng kirot sa ibang parte ng katawan, pinaghalong kati at kirot ng pausbong na naglalakihang mga pigsa. Ang mukha naman nila at leeg ay napuno ng mga paso na mistulang mga barya. Samantala, sa kabilang banda, nilulublob ni Amara ang barya sa sinindihan niyang uling na noon ay nagbabaga. Dinadampot gamit ang isang pansipit at idinadampi sa muka ng isang manika. At sa bawat pagdampi ng nagbabagang barya ay ang pag-agos ng luha at pagbuka ng bibig ng mag-ina na animoy humihiyaw sa sakit. Pagsapit ng araw ng linggo, 5:00 ng hapon nang dumating ang mag-asawang sina Joel at Sandra. Pagbaba pa lamang nila ng sasakyan ay nagbubulong-bulungan na ang mga nakakakita. Kitang-kita sa porma at sa sasakyan ng mga yon ang karangyaan. Hay, bakit ba hindi sinasagot ni Tia Diding ang tawag ko? May tao po ba dito? Baka nariyan lang sa loob. Pumasok na kayo. Hindi ko kasi napansin lumabas nitong nakaraan yung mag-ina. Nako, paano kung tinakasan ka na nung dalawa? Hindi ba't kumuha ng paunang bayad si Tia Diding mo? Patay tayo dyan. Ay, pumasok na tayo para magkaalaman na. Agad na itinulak ang pinto at binuksan ang ilaw. Napakadilim kasi ng buong kabahayan. Ano yun? Ang panghiyat ang baho. Ew! Pagpasok nila sa kwarto ay nakita nila ang itsura ni Aling Diding. Bakas sa higaan ang dugo, ihi, at doon na rin napadumi ang mga yon.
dahil sa matinding pagtitiis sa sakit na kanilang naramdaman. Dahan-dahang ibinubuka ni Aling Diding ang bibig at ng mga sandaling yun ay muli siyang nakapagsalita. Kadiri naman, tiya. Ano ba nangyari sa inyo? Umalis na kayo. Papatayin niya kayo. Isang mambabarang ang tatapos sa atin. Pagbabayarin niya tayong lahat. Umalis na kayo. Paano na yung bata? Nasaan yung bata? Hindi pwedeng bumalik tayo na walang dalang. Sabihin nyo, nasaan yung bata? Mambabarang? Oo, siguradong mambabarang nga may gawa nito. Alam ko dahil minsan nang naging biktima ang tatay ko ng mga mambabarang. Halika na, Sandra. Umalis na tayo dito. Gumawa na lang tayo ng paraan. Alis? Hindi tayo pwedeng umalis ng basta-basta lang. Teka, si Dario, siguradong siya makakapagsabi kung nasaan yung bata. Agad niyang tinungo ang kabilang kwarto. Walang pinagkaiba si Dario sa itsura ng kanyang nanay at nang makita ni Sandra ang mga gumagapang na malalaking uod sa katawan nito, ay napatiliyon at nagtatakbo palabas. Pagkalabas nila sa pinto ay isang lalaking matandang baliw ang humarang sa kanila at niyakap nun ng mahigpit si Sandra. Napakabaho mo! Bitawan mo nga ako! Joel, bilisan mo! Umalis na tayo dito! Hindi kayo makakatakas. Nandyan na siya. Magbabayad kayo. Wala na ba matinong tao sa lugar na to? Isinumpa ba lahat ng tao dito at... Sinundan naman ang tingin ng mga tsismosa ang mag-asawa habang nagmamadali at tila ba takot na sumakay sa kanilang kotse. Ano kaya nangyari? Bakit umalis sila agad? Wala ba si Aling Diding at Dario? Umalis ba sila? Sino kaya yun, no? Ang ganda-ganda naman. Mukhang artista at nangangamoy maraming pera. Oo nga, no? Kamag-anak kaya nila? Ay, sa bagay, mukha naman may kaya talagang mga kamag-anak ni Aling Diding. Kita mo naman kapag sumusugal, ang kapal-kapal ng pera sa bulsa. Ang sarap ng buhay na mag-inang yan, no? Walang permanenteng trabaho, pero yayamanin. Umalis na nga kayo sa tapat ng tindahan ko. Walang pumapasok na swerte kapag nandito kayo. Doon kayo magchismisan sa malayo. Ay, inuuna nyo pa ang chismis kaysa asikasuhin ang sarili nyo? Ang papanghin nyo na. Kapag kayo hindi umalis, bubuhusan ko kayo ng tubig. Nakakadiri ang mga bunganga nyo. Agad namang umalis ang dalawa matapos mabulyawan ng may-ari ng tindahan. Pasimple pa nilang sinundan ang sasakyan na noon ay dahan-dahan na umaandar at papaalis na. Nang makarating sa may madilim na bahagi, ay bigla na lamang nilang nabangga ang isang babae na nakabestida. Nagkatinginan ang mag-asawa at nagmamadaling bumaba. Ano ka ba naman kasi, miss? Bakit basta-basta ka na lang tumatawid? Ano to, modus? Baka naman gusto mo lang kaming perahan kaya nagpabangga ka. Pasensya na po. Nagmamadali lang po kasi ako kaya hindi ko kayo napansin. Tulungan niyo na lang po akong bumangon at... Teka, buntis ka ba? Opo. Kabuwanan ko na po. Kakauwi ko lamang po. Naglabada po kasi ako. Wala na po kasi akong mga magulang at iniwan po ako ng asawa ko at sumama sa kabit niya. Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang to eh. Biglang nabuhayan si Sandra nang marinig ang mga sinabi ni Amara. Pasensya na. Pasensya na sa mga sinabi ko. Kung gusto mo, maaari ka naming tulungan. Naghahanap ako ng kasambahay at dahil wala naman kaming anak, pwede naming ampunin ang anak mo. Yun ay kung gusto mo lang naman. Sa halip na magsalita, ay mahigpit na yakap ang itinugon ni Amara kay Sandra. Isinakay nila yon at isinama sila sa bahay na inuupahan nito. Nagulat naman ang mag-asawa dahil maayos ang kanyang tinitirhan. Buti nakakabayad ka sa upa dito. Ang totoo po,
Pinapaalis na po nila ako ngayong buwan. Hindi na po kasi ako nakakabayad. Kain po muna kayo. Pasensya na, sardinas lang ang mayaalok ko sa inyo. Okay lang. Nagsasawa na rin naman kami mag-asawa sa karni at masasarap na ulam. Sige na, asikasuhin mo ng mga gamit mo at bukas ng madaling araw ay pupunta na tayo ng Maynila. Makalipas ang 1 linggo, matagumpay na umaayon kay Amara ang kanyang mga plano. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na sila ay pinaglalaruan lamang ng kanilang kinikilalang kasambahay. Isang gabi noon, habang palihim na nag-uusap ang mag-asawa, ay marahan namang nakikinig si Amara. Ano ba talagang plano mo sa babaeng yan? Alam mo naman delikado na kumuha tayo ng kasambahay. Paano kung matiktikan tayo niyan? Alam mo naman mayat mayang tumatawag ang mga kasamahan natin. Kung itiko mo kaya yung pipig mo, dahil sa totoo lang, yan ang magpapahamak sa atin. Ay, at saka huwag ka mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Napagplanuhan ko na yan. Manood ka na lang at yung bibig mo, itiko mo lang. Pwede? Baka mauna pa kitang itapon sa ilog kesa dyan sa kasambahay natin. Mahal, galit ka ba? Hindi naman, pero dun ka sa sala matulog. Itatapon pala sa ilog, ha? Ayaw ko doon. Hindi ako marunong lumangoy at napakabaho ng ilog dito sa Maynila. Kayong napabagay doon, tutal kasing baho at dumi ng pagkatao nyo yon. Ay, hindi na ako makapaghintay. Bukas na bukas ay nakatakda ng kapalaran na inilaan ko para sa inyo. Kinabukasan, bandang tanghali, habang nag-uusap ang isang grupo ng mga sindikato kasama ang mag-asawang sina Joel at Sandra. May 2 sanggol na naroroon at hinihintay na lamang nila ang mga kausap na siyang bibili ng mga yon. Bigla na lamang silang binulaga ng mga pulis na nakatunog sa iligal na gawain na kinakasangkutan ng grupong yon. Walang kasing bilis na tumakbo sina Sandra at Joel papunta sa kanilang sasakyan. Tinamaan ng bala si Joel kaya naman nahirapan na yung magmaneho. Pagdating sa may ilog ay bigla namang huminto ang makina ng kanilang sasakyan. Mga hinayupak na to! Ang dami-dami natin, tayo pa talagang sinundan? Anong gagawin natin? Bakit tumigil ang sasakyan? Hindi ko alam. Tumalon na lang tayo sa ilog. Dahil kung hindi, siguradong makukulong tayo. No, ayoko! Ayaw mong tumalon o ayaw mong makulong? Ang daming sinasabi, nandyan na sila! Sorry mahal, hindi ko pala kayang tumalon. Magpapakulong na lang ako. Mahal kita, Sandra. Kahit ang sama-sama na ugali mo, mahal kita. Huwag ka magpapahuli dahil kapag nakulong ka, siguradong mabubugbog ka lang. Sumuko na lang si Joel sa mga pulis. Ilan din sa kanilang mga kasamahan ang nahuli dahilan para mas mapalakas pa ang investigasyon at kaso na isinampa ng mga nabiktima nila na naglakas loob na magsampa ng demanda. Nang araw ding yun, nakuha ng mga kapulisan ang mga cellphone na naglalaman ng mga impormasyon at magpapatunay sa mga iligal nilang gawain. Samantala, 12:00 ng gabi, nakatanaw sa veranda si Amara habang hinihintay ang pag-uwi ng tila ba wala na sa sariling si Sandra. Napakarumi, gutay-gutay ang damit at nakayapak lamang. Agad na bumaba papunta sa unang palapag at pinagbuksan ang babae. Ano bang nangyari sa'yo? Ang tagal mo naman dumating? Ang baho mo naman? Mabuti pa pumunta ka sa banyo at maligo ka na. Ganyan na ganyan kasangsang ang amoy ng buong pagkatao mo. Bilisan mo ha, ibang klase ako kapag naiinip. Lalo na't hindi na ako makapaghintay pa. Panahon na ng paniningil at dahil hindi ako mabait sa mga demonyitang katulad mo, ibabalik kita sa tamang kaisipan para maramdaman mo ang sakit na nararapat para sa'yo.
Kasabay ng pagbuhos ng tubig ay ang panunumbalik ng kanyang katinuan. Ano nangyari sa akin? Nasaan ako? Teka, paano ako nakauwi? Si Joel, nasaan siya? Bakit? Ang dumi-dumi ko at... Napaka-arte mo naman, Sandra. Alam mo, ganyan na ganyan dapat ang itsura mo. Sumasalamin sa totoong pagkatao mo. Mabaho, masangsang, at nakakasuka dahil ang sama-sama mo. Amara, may kinalaman ka ba sa lahat ng to? Bakit mo ginagawa to? Sino ka ba? Sino ka? Anong kasalanan namin sa'yo, ha? Wala kang utang na loob? At saka, bakit hindi naman nakiyensyan mo? Nasaan na yung... Ano sa tingin mo? Ano ang pakiramdam na sa halip na ako ang maisahan mo ay ikaw tong napaglalaruan ko? Tingnan mo ako. Tandaan mo ang mukhang ito. Hanggang sa pangalawang buhay ay sisiguruhin ko na hinding-hindi mo ako makakalimutan. Alam mo, magpinsan nga kayo ni Dario dahil magkasing sama ang ugali ninyo. Agad na bumulong ng paulit-ulit na salita si Amara at sa isang iglap lang ay bumuhos ang napakainit na tubig, dahilan para malapnos ang muka at malagas ang buhok ni Sandra. Namatay din ang ilaw kaya gumapang yon papalabas. Tama na! Pakiusap, patawarin mo ako! Sinubukan niyang tumayo, ngunit isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya, dahilan para muling matumba at mabagok ang kanyang ulo. Nandidilim ang kanyang paningin kasabay ng pagpatay-sindi ng ilaw at kitang-kita niya si Amara na may hawak na kutsilyo habang humahalakhak at paunti-unting inilalapit sa mukha niya ang kahindik-hindik nitong itsura. Sumigaw yon ng malakas sabay nawalan ng malay. Kinaumagahan, nakahanda na ang gamit ni Amara. Tiningnan niya ang nalapnos na mukha ni Sandra sabay na pabuntong hininga. Animoy nakaramdam siya ng kaunting pagkahabag, ngunit muli niyang pinaalala sa sarili na hindi dapat siya makaramdam ni katiting na awa para doon. Muli siyang bumulong sa hangin at hinawakan ng tiyan ng tulog na si Sandra. Unti-unting lumalaki ang tiyan noon. Napabalikwas yon nang maramdaman na may kung anong gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Bigla niya yung hinawakan dahil pakiramdam niya ay punong-puno na yon. Sumuka ng mga kalawanging barya at may maliit na kadena na pilit niyang iniluluwa. Ano, kaya pa ba, Sandra? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ha? Ay, paalam. Bakas na bakas sa mukha ni Sandra ang pagmamakaawa, ngunit agad nang tumalikod si Amara, nabitbit ang kanyang bag palabas ng bahay na yon. Kasabay ng paglubog ng araw, unti-unti ka na ring malalagutan ng hininga. Huwag ka mag-alala dun sa impyerno at magtatagpo ulit kayo ng asawa mo. Matapos ang mahabang biyahe, muling bumalik sa probinsya si Amara upang tapusin ang nasimulang pagpapahirap kay Aling Diding at Dario. Nasa sasakyan pa lamang siya ay pasimple na siyang umuusal ng mga kakaibang salita. Gusto kong masilayan na nagsusumiklab na apoy sa muli nating pagkikita, Dario. Babalik ako sa buhay mo, hindi bilang isang kaaway, kundi kakampi. Samantala, nagulat si Dario nang biglang nawala ang kanyang mga sugat at maging ang pamamaga ng kanyang buong katawan. Dali-dali niyang tinungo ang kanyang ina sa kabilang kwarto. Nakapikit na yon sa dami ng nana at uod sa talukap ng kanyang mga mata. Napakarami ring bangaw na pinagpipiestahan ang mga sugat sa kaliwat kanang binti ng babaeng matanda. Nay, gagaling ka. Kung gumaling ako, siguradong gagaling ka rin. Nagugutom ka na ba? Gusto mo ipagluto kita? Agad siyang naligo at nagpalit ng damit.
Halos masuka na rin siya sa kanyang sarili dahil sa nakakasulasok niyang amoy. Pagkatapos ay nagluto yun ng pagkain para sa kanila ng kanyang ina. Habang may nakasalang ay bigla namang humiyaw ang matandang babae at nang marinigan niya yon ay napatakbo siya papunta sa itaas. Pagdating sa kwarto ng kanyang ina ay siya namang pagsabog mula sa kusina. Nay, nasusunog ang bahay natin. Kailangan natin makalis dito. Anong gagawin ko? Hindi kita kayang buhatin, Nay. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Iligtas mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Patawarin mo. Nay! Nay! Humahagulgol at natatarantang dumaan sa bintana habang nagkakagulo na ang mga tao sa labas. Nagpatuloy yon sa pagpupumalahaw habang pinagmamasdan na nilalamon na ng apoy ang kwarto ng kanyang ina. Dario, sumama ka sa akin. Huwag ka nang umiyak. Amara, anong... Sumunod ka lang sa akin, Dario. Meron pa akong sorpresa na inihanda para sa'yo. Nung mga oras na yon, hindi na lumingon pa si Dario sa nasusunog nilang bahay. Wala na siya sa sarili na naglalakad na lamang at sunod ng sunod kay Amara. Sumakay ng tricycle at tumungo sa bahay kung saan naghihintay ang pinakamamahal na ama ni Amara na si Mang Tino. Agad siyang sinalubong noon. Bagamat hirap na hirap pa rin sa paglalakad gamit ang kanyang tungkod. Bakas din ang peklat sa mukha ng tahi ng sugat at nasunog nitong balat. Bakit kasama mo ang hayop na yan? Dahil gusto ko maalala niya lahat ng kahiyupang ginawa niya sa atin, Tay. Lalong-lalo na sa'yo. Ngayon, wala na siyang tatakbuhan. Hinding-hindi niya matatakasan ang kasalanan niya sa atin. Dario, sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa espesyal na lugar na inihanda ko para sa'yo. Sumunod yon sa kanya, at nang makarating sila sa isang kubo, ay agad niya yung itinali at ibinalik sa katinuan. Bakit nandito ako? Amara? Hayop ka? Anong ibig sabihin nito? Ako pa ang hayop ngayon? Parang hindi naman, kasi sa ating dalawa, ikaw ang hayop. Mas hayop ka pa sa hayop. Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Pakawalan mo ako dito. May amnesia ka? Nabagok ba yung ulo mo o sadyang nagmamaang-maangan ka lang? Pero kung hindi mo na talaga maalala, iisa-isahin ko sa'yo. Sagutin mo ang mga tanong ko at siguraduhin mo na magugustuhan ko ang sagot mo at magsasabi ka ng totoo. Kung hindi, dudukutin ko yung lintik na dila mo at ipapakain ko sa aso. Sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng anak natin? Gawa-gawa mo lang ba ang lahat ng gimmick mo nung gabing nawawala siya? Sumagot ka! Hindi totoo yan. Pinili ko lang lumayo dahil gusto kong makalimutan yung sakit. At ayaw ko na habang buhay kitang sisihin dahil sa kapabayaan mo. Kasalanan ko naman pala. Pasensya na ha. Pasensya na talaga pero grabe, napakagaling. Walang bahid ng katotohanan ang lahat ng inilalabas na salita ng bibig mo. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit ba ayaw mo maniwala? Amara, nasaktan lang ako, kaya... Dario, hanggang ngayon ba naman ay gusto mo pa ring utuin ang anak ko? Paano? Tingnan mo ako na maayos. Tingnan mo ang bunga ng kademonyohan mo. Ngayon mo sabihin na wala kang kinalaman sa lahat. Akala mo ba namatay ako nung gabing yon? Hindi yun pinahintulutan ng Diyos dahil ako ang bukod-tangi nakakaalam sa lahat ng mga ginawa mo. Wala kang awa at lalong wala kang kwentang ama. Paano mo nagawa yon, ha? Tao ka ba talaga? Ipinagkanulo mo ang sarili mong anak para lamang sa pera. Tama na!
Amara, makinig ka sa akin. Alam mo namang saksakan ang pagkamuhi sa akin ng tatay mo. Kahit nung una pa lang. Kaya siguradong gumagawa lang silang kwento para patuloy mo na akong kalimutan. Ang kapal ng mukha mo. Tatay ko pa talaga ang ginawa mong sinungaling? Hindi pa ba sapat ang nangyari sa kanya para tubuan ka man lang ng konting konsensya? Tay, lumabas na po kayo. Ako nang bahalang tumastigo sa lalaking ito. Kapag pinalad ka, ibig sabihin nagsasabi ka ng totoo. Pero kung alam mong nagsisinungaling ka, Dario, kung ako sa'yo, magdasal ka na at tawagin mo na lahat ng santo. Anong gagawin mo sa akin? Anong klaseng nilalang ka? Bakit? Wag! Tama na! Demonyo ka! Aba, syempre naman, alam mo, Dario, kailangan ko kasing higitan niyang kasamaan mo para masigurong tuluyang mapuputol ang sungay mo. Malas mo dahil hindi ako mahinang nilalang na katulad mo. Isa akong mambabarang, makapangyarihan, kaya anumang oras at anumang gusto kong gawin sa'yo ay magagawa ko. Kasabay ng malakas na mga halakhak ay ang unti-unting pagsiklab ng apoy sa dingding ng munting kubo kung saan nakatali sa isang upuan si Dario. Tingnan nga natin kung totoo ang kasabihan na ang masamang damo raw matagal mamatay. Malay mo naman makaligtas ka sa apoy na yan. Dahil sa pagpupumiglas ni Dario ay natumba siya kasabay ang upuan na nakatali sa kamay at paa niya. Buong lakas niyang kinakalagan ang kanyang paa at kamay. Nang matanggal ang mga yon ay gumapang siya na lumabas sa kubong yon. Napasigaw siya nang biglang bumagsak ang bubong bago siya tuluyang nakalabas. Nang tumayo siya para sugurin ang humahalakhak na si Amara ay napatigil siya nang bigla niyang maramdaman at makita ang napakaraming sugat na animoy nalalapnos ng sunog. Umigsi rin ang isa niyang paa. Hinawakan niya ang kanyang ulo na animoy naguguluhan at napapahiyaw yun sa sakit na kanyang nararamdaman habang hawak ni Amara ang kanyang larawan na nakatusok sa katawan ng manika. Tumakbo ka na, Dario! Tumakbo ka na! Walang direksyong tumatakbo papunta sa gubat at nang makarating doon ay napatakip siya ng tainga nang marinig niya ang malakas na iyak ng mga sanggol. Sumuksok yon sa isang malaking puno na animoy takot na takot. Nang pakagat na ang dilim, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Nang makakita ng kuhol ay bigla na lamang yon natakam. Hinuli niya sabay binasag at nilantakan ang laman noon. Nanlalagkit ang kamay sabay dinilaan yon na animoy gutom na gutom. Maya-maya, namataan nun ang isang malaking daga. Hinabol niya yon ng hinabol hanggang sa mahuli ang naturang hayop. Ang kulit mo, ha? Ang sarap! Gusto ko pa! Tatakbo pa sana siya nang biglang makarinig ng kulog at kidlat. Sumiksik yon sa may damuhan na nanginginig sa takot, hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang ulan. Nangangatal sa lamig na naghahanap ng masisilungan. Naglakad yon ng naglakad hanggang sa makarating sa isang kubo. Tinanggal ni Dario ang kanyang damit upang patuyuin yon. Humiga sa pahabang upuan at ikinuyom ang tuhod upang maibsan ang lamig na nararamdaman niya nung mga oras na yon. Parang bata na nagbibilang ng daliri at patawa-tawa habang inaalala kung paano niya nahuli ang daga. Tuluyan na siyang nakatulog sa ganoong sitwasyon at muling nagising nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. Dario, anak, halika, sumunod ka na sa akin.
Huwag kang matakot, hindi naman kita pababayaan eh. Hindi ko kayang pabayaan ka na lamang dyan. Papatayin ka ni Amara. Papatayin ka rin niya, kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Dahan-dahang tumayo si Dario at naglakad ng naglakad hanggang sa makarating siya sa may bangin. Napakalalim noon na sa ibabang bahagi ay may malalaking bato. Nay, natatakot ako. Natatakot ako. Ayoko, Nay. Dario! Nandyan na ako. Nandyan na siya, Dario. Dario, kailangan na nating tumalon. Kung hindi... Makalipas ang 3 araw, matapos ibaon ni Amara sa lupa ang mga gamit niya sa pambabarang, ay maluha-luha niyang binabalikan ang mga kasalanang nagawa dahil sa sobrang galit sa mga taong umagrabyado sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang mag-ina na nasa puder ng kanyang tiyo Lino, ay bigla siyang napangiti. Kung sisingilin man ako ng Diyos sa laki ng kasalanan ko, tatanggapin ko ng buong puso. Masaya ako na natulungan ko sila mag-ina. Noong araw ding yun, pinuntahan niya ang bahay ng kanyang tiyuhin, at pagdating niya ay mahigpit siyang niyakap ni Lisa na labis niya namang ikinagulat. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang lahat. Nagpapasalamat ako at bumalik ka ng ligtas, Amara. Kumusta ang tatay mo? Ano nang plano mo ngayon? Ay, hindi ko naman po hawak kung anumang magiging kapalaran ko pagkatapos ng lahat ng ito, pero alam ko lang, gusto kong sulitin ang mga natitirang araw ko kasama si tatay. Lisa, alam kong wala ako sa posisyon para pakialaman ang buhay mo, pero huwag mong sayangin ang pagkakataon. Bumalik ka na sa inyo. Huwag ka matakot. Nagkamali ka man, tatanggapin ka pa rin nila. Tatalikuran ka ng lahat, pero hinding-hindi ng mga magulang mo. Kailangan mo lang patawarin muna ang sarili mo. Magpakatatag ka at itama mo ang lahat para sa anak mo. Napahagulgol na lamang ang dalaga dahil sa mga sinabi ni Amara. Sabay kinarga ang batang sanggol na noon ay tumatawa na animoy may nais ipahiwatig sa kanyang ina. Iniabot yon ni Lisa kay Amara at hindi naman nagdalawang isip na kargahin yon. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman nung mga oras na yun, lalo na nang mahawakan ng bata ang kanyang pisngi. Bigla na lamang natumba at nangisay si Lisa kasabay ng pangingitim ng labi noon. Lisa! Lisa! Ano nangyari? Tiyo, tulungan natin siya. Paano ang bata? Paano ang anak mo? Lisa, kailangan ka niya. Inatake sa puso si Lisa dahilan ng biglaang pagpanaw noon. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataon na muling maging ina si Amara. Ipinangako niya sa babae at sa kanyang sarili na itatama niya ang lahat sa pamamagitan ng sapat na pagmamahal at pag-aaruga sa batang kikilalanin niyang sariling anak. Ang pagkawala ng kanyang anak ang dumurog sa kanya, at isang bata rin ang tuluyang nagpahilom sa masakit na nakaraan ni Amara. Yon, maraming salamat po ulit mga kaenteng. Mag-iipon po ulit tayo ng shoutout para marami-rami sa susunod na upload ng Kwentong Enteng.